Sa pagharap ng mga opisyal ng ehekutibo sa pagdinig ng Senado, naging mainit ang talakayan kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang punto, naluha pa ang kaliyadong si Senator Robin Padilla. Layunin ng pagdinig, gustong maliwanagan ng Senate Committee Foreign Relations kung bakit sinurrender si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ibang bansa. Gayong sa Interpol Redecution, nakalagay na dapat arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa posibleng ekstradisyon. Ang sabi naman ni Justice Secretary Remulla, hindi naman umano posible ang ekstradisyon dahil hindi na miyembro ng International Criminal Court o ICC ang Pilipinas. Question din ni Committee Chair Senator Amy Marcos sa mga pinirmahang dokumento ni Ambassador Canilao, ang representative ng Interpol Manila, na kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte mula sa airport hanggang sa The Hague. Nakalagay kasi sa form na sinagutan ni Canilao na hindi umano niya alam kung humarap sa competent National Judicial Authority ang inaresto. Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong husgado, hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing do not know? Nandun ka, nakababad ka, hanggang sa Hague, nandun ka eh. Yun ho kasing certification, yung details, nandun po sa DOJ certification. Yun ho yung inaantay ko that time. Pag sinabi mong di mo alam, you are lying. Sinagot din nila Canilao sa dokumento na nakatanggap umano ng legal assistance ang dating Pangulo sa national proceedings. Matatanda ang kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamor Air Base noong March 11. Ang executive secretary niya na si Attorney Salvador Medialdea at si Attorney Martin Delgra. Namang kabulastugan lahat Hindi ma'am, ito. legal assistance kasi po that time, ang pagkakaintindi ko, kasi nandoon yung tatlong lawyers niya. May national proceedings ba doon sa Villamor na sinasakop yung tatlong abogadong sinasabi mo? Legal assistance and serving of No. warrant. Dahil hindi umano katanggap-tanggap sa mga senador ang sagot ni Canilao, pinakontempt siya ni Senator Bato de la Rosa. Kaya naman dito na nagsimula ang kumusyon ng magkabilaang kampo na humantong pa sa mainit at tensyonadong sitwasyon na ito, lalo pat napagalaman na rin ni Senator Bato de la Rosa ang tunay na sitwasyon at ang mapait na sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Talagang IPD. plano. Pero sinabi mo, matagal ng plano yan. Alin ba talaga? The contingencies are there, ma'am. Hindi na sinasabing wala talaga kaming alam at wala kaming pinaghahandaan. May contingencies tayo, ma'am. So it's always there. So you're part of the saying that PNP. it was just general contingency planning, Yes, ma'am. no specific incident was anticipated. Although, sinabi rin ninyo, anticipation ko na yan. Pagdating ng mga... Anticipation ng warrant ng ICC. That's very specific po. Ma'am. Hindi siya generic contingency planning. Opo. Part na ho ng aking trabaho na, ma'am, yan, nakita ko na, sabi ko, naku, paano pag nautusan ako bigla, lumabas ang warrant at i-implement ito. Nasa Hong Kong ang ating subject. So, that's all part of the anticipation already and the So in contingency fact, there was a planning. plan. Ma'am? So in fact, there was a plan. There was a- Kasi nag-anticipate na kayo na Ina-adjust na lang- magkakaroon ng warrant. Ina-adjust natin ang contingencies, ma'am. Ina-adjust ko ang contingencies so that pagdating ng specific na order Kayo sa lang ang akin, nagplano mag-isa sa buong PNP. I'm the head of the CIDG, ma'am. I have, Pero kayo lang ang nagplano I have ng 2,000 operation. people. I have 2,000 people under me. Sir. I understand, General. And we respect the CIDG for its outstanding track record. Kaya lang, tinatanong ko lang, kasi sinabi ninyo na iba-ibang grupo ang nagkumpune ng task force o kung ano man ang tawag doon, na iba-ibang bahagi ng PNP, hindi lang naman CIDG, kasi ayaw ninyong tawagin na CIDG operation. Sino-sino pa ang kasama sa planning dito sa anticipation ng ICC warrant? Thank you very much for the praises to the CIDG, ma'am, first and foremost. Ako rin, ma'am, ang naglabas ng mga request na ito po ang mga components na kailangan, ang mga makakailangan ko at Sino-sino ma-engage po? just in case na ito ay it will come down. So if you have seen, meron doon mga Special Action Force,
Kasi nga, ni-request ko ang mga yon. I requested them through the Chief PNP. Sir, I need the Special Action Force. I also need the NCRPO to stand by on alert na ang kanilang mga civil disturbance management ay mag-ready rin just in case na magkaroon ng mga rally, magkaroon ng mga mass movements, ready rin kami So kahit papano, hindi totoo na walang plano kasi may anticipation ka na eh. At Definitely, saka ma'am. nananawagan ka na sa iba't Definitely. ibang tropa. Definitely, we are denying that plan from the context of being sinister and really plotting against the former president. It's not like that. We are just making sure that the PNP will be up to its mandate of protecting the peace and order and the well-being of the citizens, even though this an event as controversial as this goes down. So Chief Marbil, tama ba inauthorize ninyo na tawagan yung iba't ibang pangkat ng PNP si General Torre? Siya nang namahala ng lahat. Ma'am, ako po ang in charge po ng Philippine National Police. I just ordered General Torre to prepare. Yun po yung contingency natin. Kasi we heard from the news coming from the former president that there will be an ICC. That's Pero coming- iba-iba na yung mga grupo na tinatawagan niya, hindi na si IGG lang. That's ma'am, dun sa atin sa ano natin, meron po yung power ng CIDG that's really to help from other units po. Okay naman po sa Philippine National Police po yan. Okay, eto naman tayo sa mga nangyari doon sa Villamor na, no, sa 250th. Ano na ang nangyari doon? Gusto lang natin malaman at itatanong kung ano nangyari dahil nandito na tayo, no? Umabot na tayo sa Villamor. Was there a time na may binantaan ka o tinakot o pinagsabihan kung sino man doon? At the end of the day, ma'am, everything that happened in the 250th wing is for the purpose of bringing the former president to the plane peacefully. So, nandun yung continuum on the application of forces. So, nandun yung pakiusap muna na ginawa namin simula pa nang siya ay ma-take into custody up to nang isasakay na siya. So, continuum forces, pakiusap and everything, and kailangan there's always a time to tell them that parang hindi na pakiusap ang nangyari. Yes, ma'am. Kasi inaresto na ninyo si Attorney Medialdeo, sabi ninyo, obstruction of justice, tama? force continuum, ma'am, At na hindi sinabi na nila ninyo sa doon pakiusap. sa last hearing natin, under oath, sinabi naman ninyo na talagang hinandcuff ninyo at binasahan na ninyo ng Miranda, Because tama? on the force continuum, ma'am, pataas ang application of force. Pinakiusap ko, 10 oras na nakikiusap, hindi masunod, and alas 12 na, mag-aalas 10 na, lilipad ng aeroplano, Pero teka, elevate ko ng konti. So, I nandidiin became ka forceful na. at that time. Okay. Pero ang tanong, bakit inaresto? May paghadlang ba sa proseso ng batas? May tunay ba na obstruction of justice? May panahon ba na pinigilan ni E.S. Medialdea kung sino man testigo na magsalita? Binago ba niya? Sinira ba niya yung mga dokumento? Tinago ba niya ang makakatakas na suspect? Lahat ng obstruction of justice, may pekeng pangalan ba na binigay? Pinagtatanggal niya na paglitis ng isang krimen, lahat ba yun? Talagang obstruction of justice. Alin bahagi dyan ang obstruction? Ang specific po nung ginawa ni E.S. Medialdea para siya ay aking arestuhin sa obstruction of justice, he prevented me from taking physical custody of President Duterte so that he can be boarded on the bus that will bring him on the plane. Yun na, ma'am. Kaya part yun, I read him his right. Kaya pataas na pataas, ma'am, ang level ng... So talaga How did he prevent you? Kasi ang nakita ko naman, naglagay lang naman siya ng upuan dun para upuan ng dating Pangulo. He's placing himself between me and the former president, ma'am. Umarang siya. Kaya ba niyang harangan yon? Daan-daan pulis ang kasama mo? Ako, ma'am, ang personal na hinarang niya, which is kailangan ko siyang alisin so that I can actually order my men to take custody of the former president and bring him to The Hague. Ang dami-dami po ninyo. May kakayahan ba o kapangyarihan si E.S. Medialdea na hadlangan ka at yung libo-libong kapulisan na dalhin si PRRD sa Hague? Yes, ma'am. Kasi nung nandun siya, hindi namin nagawa. Pero inaresto ko siya, nagawa namin, ma'am. Tama ba yon? Klaro ba kayo
na ang ginawa lang, ang sinabi nyo, no, sa last hearing, ano, ang sabi ninyo, he was blocking my way, preventing us. He placed another chair at the side of the president for the former president to sit. Yun lang, naglagay lang ng upuan. Obstruction of justice na ba yan? Opo, ma'am. Kasi ma'am, kung hindi siya umalis doon, hindi namin talaga maisakay sa bus si former president. Kaya nga, Dahil lang sa isang upuan? no, ma'am. Pag umupo siya uli, problema na uli yun, ma'am. Paano namin siya mapalakad? Di, bubuhatin namin siya. Eh, libo-libo Which is, I naman really don't kayo. want to do. Yes, ma'am. Apakaklaro naman sa PD 1829. Yung obstruction of justice, iilan lang naman ang patakaran, ilan lang yung pamamagitan para obstruction. Wala namang sinasaad doon na, lalagyan mo ng upuan para maupo yung matanda. Meron bang ganun? Ma'am, basta ang bottom line lang po dito, ma'am, after he was removed from the area, wala pang 5 minutes, ma'am, the former president said, let's go. Kaya siya ay sumakay ng What bus. particular mode? Wag mong gawing justification yan na General Torre na porque nahankap mo na si ASB Jaldia, 5 minutes, nadala mo na kaagad si Pangulong Duterte sa aeroplano. Ang tanong dito ngayon, yung paghankap mo ba, anong justification mo? Yun lang naman. Yun lang naman, bakit? I stand by it, sir. I read him his rights and tell him what law he's violated and I arrested him and told him exactly what is the basis of my arrest for him. And lawyer siya, sumama naman sa akin, sir, ng maayos, si Ias Medialdea. Actually, hindi ko na nga Sino hindi nailagay ang- sasama doon? Kadami ninyo doon. Kaya nga, Hinikap sir. na ninyo. Ganun lang talaga, sir, siguro. Dahil there's really a need to put an end on everything at that night na kailangan matapos na yung situation. Balik tayo. Ilang beses mo na inulit-ulit. Hulihin si President Duterte at dalhin sa daig. Yun talaga mission mo. Yes, sir. Sino nag-order sa'yo? The Chief of the Philippine National Police, sir. Si Senator Robin nagtsatsaga rito, sabi niya, magsasalita din daw siya. Okay lang. Okay. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah kay Senator Amy. Pero alam niyo po sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan,
Alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagka-matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan nga tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender. Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. At mabalik tayo dito sa obstruction of justice na hindi namin maintindihan. Pagkat yung paglalagay nga ng upuan, parang hindi naman yun sapat para sa Section 1 ng PD 1829. Ang liwaliwanag, nakalista ron kung paano. So, parang wala namang basehan para arestuhin si E.S. Medialdea. It's just blocking you. Sabi mo, palibasa malaking tao, naglagay ng upuan. Ganun ba yun? Yes, General Torre. Yun na yun. Talagang, yun na yung base mo. Ma'am, he has been doing that for the past 10 hours, preventing us from physically taking custody of the president, of the former president. So, Physically? Kasi nakita Yes, ma'am. naman namin tsaka lang tumayo tapos kumuha ng upuan. So, did you actually arrest E.S. Medialdea in order to threaten or coerce PRRD to get on the plane? I Nanakot threatened, po kayo or baka naman kayo ang nananakot, hindi naman the word E.S. threatened may not be Medialdea. appropriate at this time, ma'am. I just arrested E.S. Medialdea based on the facts that I see at that time, which is obstruction of justice. Sa anong paraan na hinahadlangan ni E.S. Medialdea yung proseso? Kasi hindi ko maintindihan, hindi ko talaga makita. He is physically restraining us from taking custody with the I president. don't see him touching you. Wala dyan sa video, hindi ka naman hinahawakan. Nasa gitna siya, ma'am, namin. He is Ang placing dami-dami himself. naman ninyo, kayang-kaya ninyong paligiran yung tao So palagay ko, paikot-ikot tayo dito sa istorya ako hindi naniniwala na may obstruction of justice. As a matter of fact, bakit hindi ninyo dinala si E.S. Medialdea sa kulungan?
nung gabing yun? Kasi pinusasan mo na, nag-Miranda rights ka na, ba't hindi mo dinala sa preso? I have the option to file the case which way I deem appropriate at that time, ma'am. At ang nakita ko, dahil siya ay sumama sa former president sa aeroplano, I would just file the case later at the time. Depende na rin sa akin yun, ma'am, bilang arresting officer, whether I would like to Lahat yun pursue the pwedeng case gawin or ng not. arresting officer, sigurado ma'am. ka? Yes, ma'am. Kasi, di ba, arrested person, 1 minute si E.S. Medialdea. Pagkatapos, di mo naman dinala sa kulungan. Ang ginawa mo, sinakay mo sa aeroplano, naging pasahero sa Hague. Paano nangyari yun? Tumakas ba siya sa kustodiya mo? Pinatakas mo ba? Rinilis mo ba? Ano nangyari doon? Inaresto mo tapos rinilis. Anong klase yun? Those are decisions made in the context nung situation during the time, ma'am. So, sumakay siya sa aeroplano, Teka lang. pinasakay namin siya. When did you release him? Kasi di ba nakaposas na nga Yes, siya. ma'am. Tapos binasahan ninyo at inaresto. Gaano katagal siyang arestado? Actually, ma'am, nilagyan ko lang siya ng posas nang inaresto ko siya. Oo. And then, hindi nga niya mailagay ang kanyang kamay Tama. sa likod dahil na medyo malaki siya. Oo. So, even before we took less than 10 steps, hindi pa kami nakalabas doon sa pintuan ng room na yun, ma'am, hindi ko na ikinabit ang isa pang posas. And then, when he was in the bus, tinanggal ko na yung posas at pinasakay si Miss Medialdea. Sabi ko, maraming salamat, sir. Antayin mo na muna ang presidente dito sa bus para sabayan mo siya papunta sa aeroplano. Ang sinasabi niyo, diskarte mo na yon. Yes, ma'am. Diskarte mo. Pero hindi ba maliwanag na kapag arestado yung isang tao, hindi pwedeng palayain kung walang court order na naman? At saka kailangan may legal basis. Kahit may obligasyon ka, arestuhin because a crime is being committed in front of you. Hindi ba Article 223 yan ng ating revised penal code, infidelity in the custody of prisoners? I am Bakit the mo arresting pinalaya biga? I am the arresting officer, ma'am, and I have the option to file the case which way I want it. Whether I will present him for inquest or I will go a regular filing on the But prosecutor's having office. arrested him, you cannot just release him. Bawal yun, di ba? Nasa revised penal code po, infidelity in the custody of prisoners. He's already a prisoner. You may also have violated your precious Article 125 for failing to deliver E.S. Medialdea to the proper authorities within 18 hours. A provision that you're very familiar with. Di ba sinabi ninyo, mamalasin naman kayo pag hindi ninyo sinorender. Ba't hindi mo ginawa? Again, ma'am, those are judgment calls that I made to ensure Not the accomplishment of judgment my calls. mission. They are procedures. They're the law. They are Yes, ma'am. procedures. I made that judgment call, the decision to just release him and bring him on the plane based on the prevailing situation as I saw it during the time. I think that's the most prudent. I really thought at that time that's the most prudent thing to do to ensure that the primary mission of bringing the president to The Hague is accomplished. So to your mind, General Torre, you are empowered by law to release an arrested person without any order of any court. You're given the authority to arrest the person, release him kung gusto mo. Basta ikaw ang magdidiskarte. Ganun lang yon. Wala kang pakialam sa batas, sa revised penal code, sa lahat ng pinagbabawal. Ganun ba yun? That's not the context that I made those decisions, ma'am. That's Sasabi not lang in those context. saan ka naman nakakita, inaresto mo yung tao, tapos isasakay mo, papuntang Hague. Anong klase yun? Nandito pa ba si Attorney Delgra? Sa online? I'm here. Andito pa pala si Attorney Delgra. Sige, tatanong ko lang, kasi nakita namin yung video, pakita lang yung video, kung saan kinakaladkad si Attorney Delgra ni General Torre. General Torre, gumamit ka ba ng dahas laban sa sinuman na nandun sa Villamor? Kasi nakita namin nagkakaladkad ka eh. Ayun, kanina pa eh. Hindi naman dapat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen.
Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong tao. Ang dami krimen sa labas. Nandito kayo. Sir, hindi pa hingi ng floor. Just invoke Article 59. Kasi nga, ito nga yung saklaw ng pinag-uusapan sa Korte Suprema. Kaya sa akin po, mas gugustuhin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin, kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Andito rin yung... Madam Chair, if I may? yes, Senator Bato, please. I just would like to remind the Secretary of Justice na we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama, or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So, Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC, sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanungin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila tama dapat. po. Dapat ho, ICC. ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit Yun po yung sa extradition. Pero Yeah. surrender po, sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? Yeah, with a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala pa sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano ho, bawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kasi kung member po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga Kasi yung po yung malinaw po ako, na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba ho treaty yung dati, sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally it was withdrawn by the President. Kaya po pero ang sir, nangyari dyan, pero sir, ito, very clear man ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka ha. Pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition with a view to extradition. yung nga ho, So, sana extradition will fail, sir. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung will fail, bakit pa natin sinurrender si Pangulong Tsaka Duterte? yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong titingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa Section 17. Kung yung mga koma nga, Sir, mga koma, nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. pero yung sa Section Galing. 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga, inatras po ng So President Duterte. bakit pa natin sinurrender? Bakit pa natin Kasi yun po yung sinasabi ng Duterte? batas eh. May surrender. May Yun po yung surrender. sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law.
Ay, nako. Very clear man ito, sir. Oh, extradition lang ang Yun lang pinakuha. naman, Bakit tayo pinilit na isurrender? Hindi man lang Extradition naghintay for a hinihingi ng request. ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po O so kung dyan. umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan Nawala pa ho yung treaty natin. Kailangan pa natin isurrender. Nawala ho Bakit yung agreement natin, sir. O sir, kaya nga sir, bakit pa natin sinurrender? Kasi wala naman tayo. To start with, wala na tayong room statute na Yun po yung option. babasihan dahil wala na tayong, hindi na tayo membro. Bakit pa natin sinurrender? Mr. Para sa Senator, purpose. Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi- Dahil hindi- nandyan sa binabasa natin, doon sa diffusion order, with a view to extradition, di ba? At yun lang. Hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho pa All maaaring that, ano eh. was indicated was with a view to extradition. Hindi So, yung under ang extradition sapagkat hindi nga tayo, Dinagdagan na ninyo wala na lahat tayong ng treaty mga- with ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, ang maliwanag, bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin Hindi, ina-admit na mabuti po ay. sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama namin ginawa. para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung Dinagdagan na lang ninyo. ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Oo, yun talaga yun ang naging Pero, best judgment namin. ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ho ito ang obligasyon ito to the rest of humanity Wala na nga ang Yun nga ho yun extradition. Kasi Eh, di yung ano pa sinusunod po obligasyon? natin, yung ating international humanitarian law na 9851. That is contained in Republic Act 9851, Section 17 pa rin po. Babalik ho tayo rin muli. Okay, punta naman tayo ulit sa Madam Chair, PCTC kung papayag ang mga senador. Yeah, Senator, just on that point. Cayetano. Yeah, let me start by agreeing with the Secretary of Justice na magdamag tayo dito, Oo naman. hindi mag-agree. But I want to make one point lang on that, and if we can agree on something. Wala po tayong duda that human rights are essential. Whether you think of from a spiritual point of view, we were made in God's image, DNA ng Panginoon, or whether you look at it from a humanistic point of view, na human rights is essential. Okay? Klaro yon. Having said that, klaro din na napopolitika at nawe-weaponize ang human rights. So when I was DFA Secretary, kaharap ko po mga ibang European Parliament, maganda usapan namin, pero pinipilit sa atin na abortion is a human right. Iba po yun sa ating konstitusyon, na from conception, we believe it's a human right, yung life ng bata. So my point, Secretary, ang urgency kasi dito, nagsasalita kasi yung ICC na may mga isusunod sila. So what's important for me is if they issue a warrant, we guarantee, I'm not sure if we'll agree here, but we guarantee the Filipinos that warrants will be issued against them, that they can go to court. Na hindi pagdating ng warrant, dadating and surrender them there. Kasi nga, if they're there na, moot and academic na, not in the sense that they can still get accountability, as the good justice said, kung may abuse of process, may mananagot dito. Pero na-deny na yung liberty nila doon. Di ba may kasabihan tayo sa law school na, di bale ng, actually, I forgot who quoted it from who, but di bale ng 100 na guilty makalaya, wag lang yung isang inosente
ay maparusahan. So, have we thought about that? So, if the ICC issues, will we wait for the Supreme Court to rule, or will we allow them to be sent, to put on a plane and sent them to Hague already? That was the option that we had to consider in the executive department. And we believe that we acted in their best judgment I in meant- surrendering him to the ICC. Yeah, I meant, Secretary, after. So now that there's a pending before the Supreme Court, kung biglang mag-issue for 5 more Filipinos, sino man sila, will we allow those Filipinos to, if they're detained here in the Philippines, then go to the Supreme Court, or will we put them on a plane and send them to Hague? Considering that the Supreme Court is now looking into this legal issue. Yun nga ho kasi nga kaya hindi ko lang hong kasi iniiwasan po namin sabihin yung sub judice Kasi nga, napakahalaga po ng maging judgment ng Supreme Court. Kasi alam ko po dyan, pag sa ganitong sitwasyon, case of first impression, baka sakali magbigay sila ng guidelines kung ano po ang dapat gawin ng executive department. Pero ito po, it is in our best judgment that this is the best thing to do. Kaya ginawa po namin. I'm talking about, Secretary, after President Duterte. I don't know if you can answer it by yourself or it's the cabinet as a whole, but I would honestly ask you to look at it. I mean, sincerely ask you to look at it, and kung pwede, kung mag-issue ulit yung ICC, allow them to go to court before we send them. So I'm talking about after Duterte. Kasi even in your statements naman before this, you have an option, di ba? So I'm just saying, safer option yung before Philippine courts kasi pag nandun na, wala nang rewind di ba? So let's say you have 3 generals, ex-generals, etc. sent na there. Wala na silang remedy dito So yun lang naman point ko, yung after President Duterte. Before this, of course, if the Supreme Court decides on point, then may guidance na tayong lahat. But while it's pending, it might be safer, no, to allow the Filipinos to seek redress here. Mahirap pong mag-commit. Ayoko hong magsinungaling. Mahirap pong Yes, mag-commit. I understand. Pero Please ang consider mahalaga lang. po, sabi ko nga, kaya nga ayoko sana magsalita tungkol dito. Yung last hearing po, iniiwasan po namin na magsalita. Kasi napakahalaga po ng gagawin ng Supreme Court dito. Sana po igalang din natin yung kanilang estado ngayon na kailangan po nilang desisyonan itong kasong ito. Ang dinidiin lang natin, tulad ng sinabi mo nung umpisa, na nangingibabaw sa lahat ang ating saligang batas. Kahit ano pang batas yan, kung ano man tratado yan, mangingibabaw lahat ng Bill of Rights, ang karapatang pantao, mangingibabaw sa lahat. Kaya nagugulanta lang kami na meron naman palang options bakit pinili yung labag sa batas? Yun ang pinagtatakahan namin. Babalik muna tayo sa PCTC at kung maaari, I'd like to be clarified on the role of the Special Envoy on Transnational Crime, currently occupied by Ambassador, apparently previously ASEC, tama ba yun? Marcos Lacanilao. Is he present? Yes, I'm present. And what's your proper title? Ambassador, ma'am. ASEC? That's No, it? ma'am. Before, I was ASEC of Office of Civil Defense. Pero na-transfer ho ako sa Special Envoy last year. So, I hold the rank, ma'am, of Ambassador. Ganun pala. So, dati nakita ko sa Facebook, nagpapasalamat ka kay Senator Bongo tungkol sa flood control. Tama ba yun? Dahil sa civil defense. So, Senator Bongo nandyan. Kilala po ninyo to? Si Senator Bongo may statement yata. Naririnig ba ninyo ako? Ayan, Bong. Madam Chair. Yes, please. Oo. Si Ambassador Lacanilao sa dating Office of Civil Defense, ASEC ka doon. At wala, nakita ko lang yung Facebook post tungkol sa flood control. So, inaasahan ko kilala po ninyo si Mr. Lacanilao. I'm not so familiar about him. Anyway, okay. nakikita ko po dyan. Okay. Thanks. You Baka wanted po to make a nagtrabaho statement, Senator Nagtrabaho Bongo? po noon. Baka po nagtrabaho siya noon sa former administration ni Pangulong Duterte. Okay, Anyway, Senator good Bongo, day, you Madam wanted to Chair. make a statement? Sorry. Yes. Okay. Meron po akong opening statement. Good day, Madam Chair, distinguished colleagues, and to the resource persons present in this hearing.
Mabuti naman po at nakadalo ang iilang opisyal po ng gobyerno para mabigyang linaw ang mga kaganapan sa pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kulang pa rin po, marami pong wala. Madam Chair, marami po tayong katanungan noong nakarang hearing na hindi nasagot dahil wala po yung mga government officials na maaaring makasagot sana sa ating mga katanungan. There are several instances that the government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Kung hindi po kinikilala ng gobyerno ang ICC, bakit nila binigyan ng pansin ang arrest warrant mula sa ICC? Yun po ang mga katanungan natin. Ginamit lang bang palusot ang Interpol? May violation ba sa Rome Statute? But we have also found out, Madam Chair, that there was no red notice from the Interpol. Kaya nakapagtaka talaga kung bakit nagmamadali ang gobyerno na isuko si dating Pangulong Duterte sa ICC. Isn't this a glaring violation of due process? Sobrang minadali. Ano po ang naging batayan ng inyong pagkilos at bakit may pagmamadali sa pagpapatupad ng pag-aresto? Ibinigay ninyo po si Tatay Digong sa loob lamang po ng 14 oras. Mas mabilis pa sa alas 4. Madam Chair, isa rin sa gusto nating malaman ay kung ilan nga ba ang may diffusion notice, red notice at arrest warrant mula sa Interpol dito sa ating bansa at ilan na po ba ang naaresto ng mga otoridad. Based sa website ng Interpol, 11 Pilipino ang may red notice mula sa Interpol. Lahat ba ito nasa Pilipinas? Lahat na ba ito ay nahuhuli na o hindi pa? Kung ito ay may red notice mula sa Interpol, misto lang hindi pinansin ng mga otoridad, bakit ngayon mabilis pa sa alas 4 bigla kayong umaksyon? Sa totoo lamang po, marami pang may mga warrant, marami pang may arrest warrant na hindi ninyo naaresto hanggang ngayon. Pero pagdating kay dating Pangulong Duterte, walang isang araw ang bilis ninyong inaresto. Ang tanong ngayon, may ibabalik pa ba si Tatay Digong o sadya ninyo talaga siyang inilayo dito sa ating bansa? Bakit po? Para sa akin, hindi natin kailangan maging abogado. Let's call a spade dahil obvious naman, gusto talaga nilang isurrender sa ICC si Tatay Digong. Kaya sabi ko dati, kahit mag-hearing tayo dito araw-araw, ang importante po ay mapauwi si Tatay Digong, bring him home. Dito sa sarili nating bansa, dapat harapin kung ano man ang inaakusa sa kanya. Unfortunately, Madam Chair, gusto ko talagang mag-participate araw-araw. Sama tayo dyan sa hearing. Pero hindi ko po kayang humarap sa ilang tao sa pagdinig na ito na hindi marunong rumispeto. Mga ilang taong tatakbuhan ka, hindi nagsasabi ng totoo, at hindi man lang kayang rumispeto sa isang kasamahan ninyo sa gobyerno. Mahirap na, baka mamaya talikuran at buhan na naman ako. Respeto po ang importante dito sa isa't isa. Respeto sa Pilipino. Sa mga pulis naman po, unahin nyo muna resolbahin ang problema sa kidnapping ngayon. Pero inuna nyo pang inaresto. Inuna nyo pa ang pag-aresto o pag-kidnap kay Tatay Digong. Ako naman po, nung nakarang March 11, gusto kong pumasok, pinababa tayo sa sasakyan, sa gate. At kahit si VP Sara, hindi rin po pinapasok, isang abogado, at anak pa ng dating Pangulo. Ngayon, maayos naman kayong tinanggap sa Senado. Sana marunong rin po kayong magbigay ng kortesiya. Lalo na gusto lang nating masiguro na ligtas at nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, lalong-lalo na po ang kanyang kalusugan. Nakakalungkot lamang po, matanda na si Tatay Digong. Alam ko naman na matapang at matatag siya. Pero kitang-kita naman natin sa kanyang iniinda, harmless at fragile na po si Tatay Digong. Hindi na siya dapat ipinilit, ilayo at dinala sa ibang bansa. Hindi na po siya tatakbo sa inyo. Hirap na nga siya maglakad.
Maski pagtali ng kanyang sintas at medyas, hirap na po siya. Lahat naman po tayo tumatanda. Lahat po tayo ay may minamahal na lolo't lola, tatay o kaibigang may edad na. Ang sakit po makita na yung taong binigay ang lahat para sa atin ngayon ay mag-isa na po sa isang kwarto sa banyagang bansa. It will do more harm po kung maiwan siya na nasa ibang lugar at kung sa hindi inaasahan, paano na lang po kung may mangyayaring masama sa kanya doon. Kung isang dating pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang po ang ordinaryong Pilipino. Nagpapasalamat po ako sa komite sa pagsasagawa ng hearing na ito at sana makabalik na dito si Tatay Digong. Kung ano man ang kanyang pananagutan, alam ko po buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan. We have our own judicial system. After all, it is for the Filipinos to judge if he has done his job effectively as president of this country. Pilipino po ang dapat humusga kay Tatay Digong. Kung nakakalakad ba ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, di nababastos at hindi nakikidnap. Siguraduhin natin na hindi maulit sa kahit sino man ang pag-iisang tabi ng legal na proseso. This issue is greater than any of us or any personality. What is at stake here is our sovereignty and judicial independence as a sovereign nation and the dignity of every Filipino. Ang importante dito, ano ba ang nalabag na batas at ang pinaka-importante, maibabalik pa ba si Tatay Digong? Please, bring him home. Salamat, Madam Chair. Maraming salamat at laban lang. Alamin natin ang katotohanan. Bumalik tayo sa PCTC. Nabanggit po ninyo, Executive Director, na sangkatutak ang pinadalan mo ng kopya nitong diffusion order, nitong CPNP, PNP natin, NBI, BI, DOJ. Pinadalhan rin ba ninyo yung Special Envoy on Transnational Crime? Hindi po siya nasa pinadalang ko. Si Ambassador Lacanilaw, hindi niya wala po siyang natanggap to. Ano ba ang papel ng Special Envoy sa transnational crime? Very familiar po kami sa PCTC kasi yung batas niyan na kami ang nag-akda. Ang tanong ko lamang, ano ba ang papel ng Special Envoy? Ang Kasi Special dati Envoy kayo po din natin, Special Envoy. the Good Ambassador is a representative of our country in several international fora representing the interest of the Philippines. He has, to a certain extent, diplomatic stature and can ambassador nga ang titulo po ninyo. Totoo po yun. Ambassador ka rin nung Special Envoy kayo? Nung araw. General Alcantara. Opo. Ambassador rin po Opo. Nung titulo araw po niyo. ay ako'y ambassador din at concurrent in charge of PCTC. Kasi ang pagkaintindi ko, hiwalay yung Special Magkahiwalay po, Envoy. magkahiwalay. Hindi siya directly under PCTC, tama po ba? Ang Special Envoy po ay nakakatulong sa akin dahil nababawasan po yung trabaho ko to represent our country. Para hindi ka biyahe ng biyahe. Medyo totoo po yan, totoo yun. Okay, so Ambassador, hindi kasi namin masyadong kabisado yung posisyon ninyo. Saan ang opisina ninyo? Madam Chair, ang office ho namin, the same with the PCTC, same building ho kami. Paliwanag ko lang ho ng short yung opisina din ho namin. Ang Special Envoy ho for Transnational Crime, ang Philippine Center of Transnational Crime, which is the Interpol NCV Manila, sila po yung aming secretariat at yung operational partner. So may opisina po kayo? Wala? Meron po, nasa taas po Ilan kami. ang tauhan nyo? If I'm not mistaken, around 15. And then kasama ninyo sa pag-representar sa Pilipinas sa iba't ibang lugar? Opo. So kung hindi sa ilalim ng PCTC ang Special Envoy, aling department kayo? Sorry, Madam Chair. Hindi naman kayo PCTC, so aling department kayo? DFA? Hindi po. Ambassador kasi ang amin pong opisina, OSETC and PCTC,
are all under the Office of the President. Pero hiwalay kasi hindi naman kayo under the PCTC. Ano? Hindi po. Ang PCTC po ang aming secretariat. Sila po yung operational arm namin. What are the functions? Like you said earlier, you represent the Philippines in different fora. Is that correct? Yes, ma'am. I see. What is the role that you actually played in the arrest of PRRD and his transport to The Hague? Anong papel po ninyo doon? Kasi lumalabas yung pangalan ninyo sa resibo at yung pag-turnover. Opo, Staff, ipakita lamang. Ito, yung transfer of custody, surrender and transfer. Andyan po. At kayo po ang nakapirma. At alam ito ni Secretary Senator Cayetano. Bakit kayo ang nakapirma? Opo. Ano po yung papel ninyo ron? Ganito po yan. Ma'am, I was there to oversee the smooth arrest of the former president. Now, So, nandun kayo sa Villamor? po, makikita nyo naman po dun sa mga videos na lumabas. Hindi ko po maalala kasi hindi ko kilala yung mga taong Opo. doon. Ngayon, doon naman ho Madam sa... Chair, excuse me, Madam Chair. Senator Bato, please. Since when naging function ng special envoy yung pag-oversee ng operations ng pag-aresto? Kasi, I'm sure, special envoy ka, trabaho mo is outside. Envoy ka doon para mag-represent. Pero when Hindi it po, comes to operational matters, kailan naging Hindi po- trabaho mo hindi- yung pag-oversee ng operations? hindi po ako nag-oversee ng operations. Yun lang hong sitwasyon dahil ang PCTC ay ang aming secretariat and operational arm. Not even the PCTC, I suppose. Because PCTC is, sila lang ang nagkukontrol ng NCB. Yes, Diba? opo. O sila nagkukontrol ng secretariat. Opo. Pero Sila po yung secretariat namin. Pagdating sa Interpol, halimbawa, ganito, meron tayong General Assembly ng Interpol. Sino nag-head of delegation? PCTC. PCTC? PCTC. Ikaw, General Marbil, hindi ka pa ba nag-attend ng national, yung General Assembly ng Interpol? Sir, umattend po last year po. Last year. Opo. So, sinong head of delegation? Ang nandun po si General Alcantara pong kasama po namin. Because when I was the Chief PNP, lahat ng ang head of delegation, yung Chief PNP. Tapos, head of delegation na ibang bansa, yung uniform talaga na police agency ng kanilang lugar. Kaya yun yung alam ko ha. Kasi yung PCTC naman is NCB lang ito. Sila yung NCB. Pero when you say police agency, Chief PNP talaga ang head niya, di ba? At nagkakaroon ng General Assembly, kayo ang nandoon, di ba? Actually, sir, dun sa ibang country, sir, ang police lang, ang isa lang po ang law enforcement nila. So, usually, ang the head is the chief ng national police nila. But in our country, we have so many law enforcement agencies coming from the NBI, the Philippine National Police, of course, ang kasama po namin immigration. Kaya nga Kasi makita mo, di ba? Pag Interpol General Assembly, naghawak kamayan lahat ng mga chief ng puro uniformado yan eh. Puro mga chief ng police agency nila, di ba? Kaya nakakagulat sa dinami-dami ng police agency na sinabihan ni General Alcantara sa NBI, si Chief PNP, sabi rin ni General Torre, bakit biglang civilian at hindi kasali sa law enforcement ang nag-oversee? Ano po ba ang ibig sabihin ng oversee? Ma'am, kasi nga ang PCTC is our partner, our secretariat. I was there to oversee lang the PCTC, which is Oversee them? which is the Interpol NCB Manila. Madam Chair. Teka muna, nalilito ako, di ba, nandun ka? Bakit alam mo nang itatangay sa ibang bansa? Hindi po. Anong ginagawa mo doon? Na-serve na, nabigay na yung kopya sa lahat. Anong ginagawa mo doon? Anong ginabangan mo? I was there to assist the executive director, ma'am. Was the executive director in Villamor? Naroon po ako. I was in the plane and I was in the
250 in Villamor. Even without a red notice, nandun na kayo, nag-aabang na. I had a red diffusion po. I had Yes, but I had the a- I had a diffusion, we copy. have already said ad infinitum that this is not an arrest warrant, di ba? Yes, Maliwanag na yun. Ikaw tama po yun, tama nagpaliwanag po. eh. O di, We had the red diffusion. I had to carry it. request for information lang, di ba? Hindi po. Ang red diffusion po is an international request for international cooperation or an alert. Ang red notice po ay ganon. Ang diffusion po ay Ilang factual lang, Ambassador Lacanlao. So, you were there to oversee. Yes, You Mr. Sen. when you say there, you were in Villamor. The airport, Okay. the airport. Then, did you accompany them on the plane? Yes, Yes. Mr. Senator. And then, did you stay in the Netherlands? Yes, I stayed there for 2 days. Okay, and hindi mo alam na dadalhin siya doon? Hindi po, can I make a clarification? That time, Pwede ko lang itanong, isang hirit lang. Wala ka sa listahan na binigay ni General Alcantara yung mga nabigyan ng diffusion notice, ano? Wala ka doon sa listahan ng NBI, Chief PNP, wala ka doon sa listahan. Paano man nalaman? I was informed informally by Executive Director Alcantara. Informally. Apo. So you were also there informally. You had no formal function at the Villamor or the airport sites? I was there to oversee, ma'am, lang the PCTC. Hanggang PCTC lang po ako. Yun lang po yung aking... Can I clarify that? Yes. So, sabi mo kanina, you were there to oversee. I'll clarify what oversee means. But sabi mo, hindi mo alam na dadalhin siya sa Hague. Pero yet, sumakay ka ng aeroplano, sumama ka, you stayed in the Hague 2 days. Yes. And sabi mo, hindi ka alis, nandun ka lang. Okay, can I Yes, explain, yes. Mr. Senator? That time ho kasi, the members or the staff of the Interpol NCV Manila, wala hong available na mga kasamahan natin doon na may passport na ready. So, I volunteered, Mr. Senator. I just want to make clear. Magsiserve So, lang if you- kayo ng diffusion? May dala ka pang passport? Hindi po. Hindi So, po. Kasasabi mo lang eh, yung iba walang passport, ikaw lang yung may passport, may visa, Opo. kaya alam mo na itatangay sa ibang bansa. Hindi po. Yung passport po, nasa sasakyan ko lang parati eh. So, kagagaling ko lang po kasi ng Geneva. Kakauwi ko lang ho ng Geneva that time. So, kaya ho yung passport ko, nasa sasakyan ko lang. Hindi pa ho ako nakakapag-unload. Okay. I was gonna ask that na kung hindi mo alam na dadalhin doon pero sumama kayo sa 2 days tapos may passport ka but nasa kotse mo passport, okay. But you volunteered to accompany, why? To accompany the former president. Because kailangan, what was the reason? Sabi mo, yung mga kasamahan mo walang passport. Hindi po. Wala po akong sinabing kasamahan ko walang passport. Sorry. Wala pong passport that time yung mga PCTC Okay. members, ma'am, na Okay. supposed to be sasama din that time. Wala hong silang available noon. So were you appointed representative of the PCTC? yes. Were you appointed representative of the Interpol in the Philippines? That time I was appointed, yes. Who appointed you? The PCTC, Your So Honor. can on that day? Yes, sir. So buuin natin ha, kayo lang mga militar at polis nakakaintindi ng 3-4 na letra eh. Yung Philippine Center for Transnational Crime. Sir, can you appoint the representative ng Interpol on the spot? Kasama sa powers yun? If I check with Interpol, so kung today, pwedeng ako representative ng Interpol? para pong hindi yata kasama sa function ko yun. Well, kakasabi lang ho ni Ambassador, kayo daw nag-appoint sa kanya. Yun po sabi niya eh. So, but you're saying it's not. Ito nga maintindihan. So hindi niyo po Tapusin ko na rin no. po, kasi he Yeah. is a competent authority. Yeah, no, let's Tama. you're under oath, sir. Oh. You're under Did you oath. or did you not appoint him as The good ambassador representative? is a competent authority to represent us
But you Yes. did not appoint him. Hindi question if he's a competent. authority. Hindi You're ka not appointing appointing, authority. okay. Klaro po yun. Executive Order 265, saan sa buong executive order na nagtatakda na magkaroon ng special envoy, sinasabi na meron kang papel para mag-oversee. Wala kasi akong mabasa Hindi po. katulad ni Senator Cayetano eh. Madam Chair, yun nga po yung relasyon ho namin ng OSETC and PCTC, sila yung aming Secretariat and Eh, Operational. sekretarya lang ninyo, siya pang appointing ninyo. Hindi Parang po, ang hindi- gulo. hindi po. Boss ba ninyo yan or utusan? Hindi po, clear ko lang ho. Kasi that time, wala hong available na members ng PCTC anang may passport noon. So, kaya ho sinabi ko kanina, I volunteered para ho i-accompany ang former president in behalf of the PCTC. Okay, ma'am, can I clarify? I'm not going into the supervision, your appointment as special envoy because depende sa presidente, pwedeng iba, di ba? Kahit presidential advisor, if the president has special advisor on justice, then it's between the president, Secretary Remulla, etc. Ang focus ko doon sa ikaw ang representative ng Interpol. Kasi sabi mo, yes, ang sabi po ni Secretary Alcantara, hindi kanya in-appoint. So, sino nag-appoint sa'yo bilang representative ng Interpol? Nirepresent ko po ang PCTC. May I clarify? Yeah, go ahead, Mr. sir. Senator? Kasi traditionally, ang executive director is also the envoy. Ngayon, pinaghiwalay po yung posisyon. Yung ginawa po ng Malacanang, hiniwalay po yung posisyon ng special envoy at ng executive director. Pero dati ho, isa lang yan. Yeah. But lihis doon, Sec, sabi kasi ni Ambassador, siya daw ang representative ng Interpol that day ng Pilipinas. Yung pagpaalis mo pagpunta ho ng The Hague, siya po yung representative talaga ng Interpol. Yeah. Kasi siya lang ho yung may connection sa PCTC. Eh. But I was asking, who appointed him representative of Interpol? Ano ho yan? Kasama ho yan sa kanyang appointment. But he said before that day, hindi siya ang representative ng Interpol. Pero ano ho ito eh? Kasi yung overseeing function niya, oversight function, is, kasi parang may oversight po siya sa PCTC. I think that they took it from there na siya rin po yung responsible for the PCTC. Okay. Wala rin sa executive Kasi order. nga ano ho yan eh. Sabi ko nga, magkasama ho dati ang posisyon ng executive director tsaka envoy. Si General Alcantara used to be the special envoy and executive director. And then the representative ng Interpol. Oh, Interpol. And exercising oversight powers. Bago lang yun. Hindi, dati ho isang tao lang nga eh. Wala eh. Ginawa Wala na sa ho, dalawa. Executive Order 265. Parang above and beyond na sa... Hindi, special ho yan. Ma'am, just to point. The executive has the power when to he do that. when you signed dito sa ICC, you were signing as what? As the Interpol NCB Manila representative. Your Ang nakalagay po dito, you're signing as in behalf of the Republic of the Philippines, not as Interpol. Kasi po nung that time, yung representative ng ICC na kausap ko, naka-print na po yung, Yeah, yung so, government. So, Sir, but it are you a was- college graduate? Yes, sir. No. Any college graduate, pag pinapirma ka, tapos mali, kahit printed, you'd cross it out. Then you would put, so pag nakalagay doon, Alang Cayetano, congressman, pipirma ko, o i-cross out ko yung congressman, lalagay ko senator. Kung nakalagay doon, Alang Cayetano, single, may asawa na ako, hindi ako papagalitan ng asawa ko, kung hindi ko i-cross out, lalagay ko doon na ano. Di ba? So wag tayo magpilosopohan dito. So, why did you sign in behalf of the Philippine government if you weren't representing the government and you were representing Interpol? Medyo mataas na ho kasi yung noon eh, pagod na din kami. Tapos ang request ng ICC staff that time nagre-request sila na kunin na ng medical team. Hindi ho kasi ma-perform yung medical assistance to the former president eh. Yun ho yung dahilan yan. Ang dahilan, pagod kayo? Hindi po, nagkakagulo na din ho nun. Mataas na din po yung sitwasyon. Pakisabi ng totoo. Opo, We are ma'am. all under oath. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Ang mataas na rin- Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Nirepresent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Ah, Sabihin mo sa akin. Yun hong... Kasi nag-iiba. Isa Kasi sinungaling, po, isa totoo. Yun ang clear ho sa Ma'am, ICC. Pwede kong linawin lang. Hindi, siguro hayaan muna natin. Hayaan natin na ipaliwanag. Alam naman niya eh. Alam ho kasi ng malinaw ho sa pag-uusap namin ng ICC staff na I represent the Interpol NCB Manila. Pero hindi maliwanag dito sa nakasulat. Government of the Republic of the Philippines. It's part of the government, ma'am. I'm sorry. Hindi, Interpol eh. Sabi niya, nandun siya bilang Interpol eh. Ma'am, Madam Chair, yung Interpol po kasi, the Interpol NCB Manila, it's under the Philippine government. Sorry, Mama. Kasi if that's your interpretation, then the government cooperated with ICC. In the surrender. Diba? No, I'm not trying to trap you. I'm trying to understand. Kasi nga, when you do something, you can do it in different capacities. So, international organization, yon. So, for example, Sarah here was the regional director for the International Organization on Migration, but she's a Filipino. Now, if she was special envoy nun, she has to say which one. Kasi one is a UN body, or at least a UN-recognized organization. The other one is Philippine government. So, di ba, hindi pwedeng you're signing. Ang problema kasi yung sabi mo, malinaw sa ICC at malinaw sa akin, Interpol. Pero ang pirma mo, in behalf of the government. Kasi ang masusunod yung dokumentong pinirma mo, hindi yung intention nyo eh. Di ba? So, kung ang sabi natin, listo, naintindihan ko, pinirmahan natin sale. O pagdating sa korte, ano unang impression mo? It's a sale. Opo. Because yun ang pinirmahan nyo. Di ba? So, kaya nga pagdating dito, there are many other questions like yung sinabi ko sa inyong number 8, which is, was he brought, did the person receive legal assistance during national proceeding? Ikaw nagsabing he received legal assistance during national proceeding. What was that proceeding? No, Your Honor, Mr. Ambassador, Senator. ang dami-dami mong pinirmahan dito tungkol sa doktor, tungkol sa immediate family, tungkol sa legal counsel. Lahat to sinang-ayunan mo. Lahat ito hindi totoo. Hindi po. Kasi pagod na po kayo. Hindi po. Kung maaari ho ma-explain ko. Una ho, yung tinatanong nyo regarding ho dun sa... Kasi that time, I was waiting for the official certification from the Department of Justice. So, medyo wala hong internet that time. So, yung yan ho yung sinulat nila. Yun naman ang sinagot ko. So, nung after few minutes, nag-request ako ng internet na print, binigay ko sa ICC yung certification from the Department of Justice. Sino nagsulat niyan? Kaninong handwriting yan? Kasi parang naiba sa sulat mo. Ma'am, sa ICC, ma'am. Tapos pinirmahan mo na lang yung sinulat ng ICC. Pinakikita naman yan nung nagpapalitan kami ng... So, sang-ayon kayo sa lahat ng sinulat? Opo, ma'am. Ganon. So, yun yung papel mo doon? Ano pa yung ginampanan mong papel? Kasi sabi mo, sinamahan mo si Presidente Duterte sa eroplano. Pagkatapos, nung sinorender mo na at yan ang pinirmahan mo bilang kinatawan ng ating pamahalaan, ano pa yung iba pang papel mo? Ano pang ginampanan mong papel? Wala na po, ma'am. Pero nagdalawang araw ka pa ron eh. Hindi po, ma'am. Nag-aantay kasi doon din kami sumakay sa same plane pabalik po ng Pilipinas. Madam Chair? Yes, Senator Bato, nagugulat lang ako, na-speechless ako. Dineliver ninyo Naiya. sa NAIA. Opo. Madam Chair? Yes, Senator Bato. Pwede mo laman, Ambassador, kung kailan ka appoint as special envoy against national crime? July 2024, Mr. Senator. Alam ninyo, gusto ko lang tignan yung pinirmahan mo kasi maraming kabulastugan dito. Hindi ko maintindihan. Yung number 8, kung maipakita sa screen. The date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent judicial authority. Ang sinagot mo, do not know.
Paano hindi mo alam, samantalang nandun ka sa airport na iya, hanggang sa Villamor, hanggang sinakay sa eroplano? Bakit hindi mo alam? Hindi po. Yung number 8 po, that time, kagaya ho ng sinabi ko kanina, I'm just waiting for the certification from Department of Justice. Eh, yung certification dumating pa ng March 12 eh. Hindi po, na dumating po on the same day, mga siguro 10 minutes. Pwede ninyong pakita sa amin kasi yung certification na binigay ng DOJ sa amin, March 12 ang nakasulat. Yun po yung certification na binigay ko po. Yung date lang po, siguro kasi that was March 11. Pero yung... Hindi, date, time, and location. Opo. Yung certification ho na yon, na-send ho sa akin nung nandun kami mismo, nasa eroplano pa, ng paglapag ho namin sa Hague. At sinabi dito, before the competent National Judicial Authority. So, ibig sabihin, Pilipino. Husgadong Pilipino, tama ba? Judicial Authority. Hindi mo rin alam? Kasi sabi dito, do not know eh. Ayun po yung sinagot ko kasi I was waiting that time. Paano hindi mo alam eh? Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong husgado, hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing do not know? Nandun ka, nakababad ka, hanggang sa Hague, nandun ka eh. Ma'am, that time, na nandun po yung mga abogado niya. In fact, 3 po yung abogado. Hindi, walang abogadong sinasabi sa number 8 na pinirmahan mo before the competent National Judicial Authority. Ang sinabi mo, hindi mo alam. So, yun ho kasing certification, yung details, nandun po sa DOJ certification. Yun ho yung inaantay ko that time. Medyo nagkaroon lang ho ng delay nung sa pagpasok kasi sa problema ho sa internet. Ano? Kailan dumating yung DOJ certification? On the same day po, nung nasa aeroplano kami. Before? Iyan po, after po ng sign, kasi hindi ho makapasok. December 12 ha, ang nakadate. Parang nagugulat ako. March. Opo. Tataranta ako, nagugulat. Hindi po ma'am, Madam Chair, pumasok po yung certification on the same day. Medyo nagkaroon lang. Hindi, March 12 ang nakasabi. Paano mo natanggap? Excuse me, yung nagko-coach, nahihirapan po kami. Ma'am, I think the best person to answer that would be Abogado po the kayo? person who issued the certification is here. Yes, I think Prosecutor Fadulion, we're referring to the same certification of March 12. Is that correct? That is correct, Madam Chair. And it was sent to Ambassador Lacanilao when and where? If I may just be allowed to explain, ma'am, the certification that is in the possession of the committee chair is a certification which indicated that the arrest was made on March 12, 2025. This certification was issued the day after the arrest. This would be March 12 also, 2025. So are you saying may mas maaga pang certification There na siya lang ang nakakaalam? No, ma'am. This certification was the one which was prepared as per instructions to me by the OIC Secretary of Justice because it was needed by Ambassador Lacanilao the moment that he reaches The Hague. So this was prepared on that day, and if I may point... That day being... March 12. March 12. March 12. So hindi pa rin tumutugma yung oras? Yes, ma'am, may konti hong inadvertence dito kasi the date March 12 here refers to the time of the arrest when in fact the arrest was actually March 11, 2025 at approximately 11:44. So hinabol lang ninyo yung certification after the fact? No, ma'am. This was the first certification that was issued because this was the one that was needed by Ambassador Lacanilao. We So corrected this after you pointed it out that when we reviewed it again and we saw that the date indicated for the arrest was March 12 instead of March 11. And Ambassador Lacanilao received it on March 12, March 11, in Villamor, in Dubai, in The Hague. As Saan po? far as I know, Madam Chair, the certification that I prepared on March 12 was forwarded to the Office of Undersecretary T, our OIC Secretary of Justice. It was he who made the arrangements for the transmittal
to Ambassador Lacanilao. Thank you, prosecutor. When did you send it to him and what did it say? we Because sent- we have no copies. We sent it, this certification was prepared in the afternoon of March 12, 2025, and it was sent to... March 12. Yes, ma'am. Pero sinuko na si Pangulong Duterte ng mas maaga? He was actually transported around midnight, if I'm not mistaken, of March 11, ma'am. And I think they were in transit at this time. I'm not so sure. They were in transit at the time when this certification was sent to them. Pwedeng isulat yan at bigyan kami ng kopya nung sinasabi mo o We ito can pa rin? Yes, I can furnish you a copy. Ito pa of rin, this- yung March 12 pa rin? Yes, ma'am. Siya pa rin? Sinong siya pa Yung rin? sinasabi na yung aresto is March 12, not March 11? Yes, ma'am. Yan pa rin, yung mali-mali na yan? Yeah, ito pong pagkakamali nito which was eventually corrected po. Opo. Okay, we'll go back to that later. But Ambassador, when did you receive this? Yung time ho na pagdating namin ng Hague, dumating yung ICC representative, hindi ho kasi pumapasok mabuti yung messages namin with USEC-T dahil mahina ho yung net namin doon. But after 10 minutes na ma-sign po ma-answer yung number 8 question, nakuha ko na. So I immediately sent the copy to the ICC representative. Yung mali na March 12. Tama? Mali eh. Yung kopya pong galing sa Department of Justice that time. Pero walang nakasabi doon sa certification. Kahit tanggapin ko na nagkamali, nagtypo sa date. Ang problema, wala namang sinasabi that he was delivered to a competent judicial authority to which you signed. Sabi mo, talagang na-deliver to a national competent judicial authority. Pinirmahan mo competent national Ma'am. judicial authority. Ma'am, may I? Yes po. Kasi kagaya ho na sinabi ni Justice Ascuna kanina, Oo. sa sistema kasi ng ICC, ang prosecution po ay kasama sa korte. It's part of the court. Kaya yun po yung lumalabas kasi nga, like the Prosecutor General is competent judicial authority in the understanding of the ICC. Secretary Remulla, it's very, very clear. Competent national judicial authority. There's nothing mysterious or equivocal about the sentence. Yung nga ho yun eh. National po. Yun yung National, equivalent ibig sabihin kasi. Pilipino Yung po. equivalency po. Ang sinabi siguro ng ICC sa kanya, prosecutor. Prosecutor certification. I don't really know their conversation. But yun lumalabas. Kasi nga, hindi na matatanggapin ng ICC yan kung hindi na-issue ng prosecutor yan eh. Kasi under their system, ang prosecutor is part of the court. Parang nakakatuwa naman yung sagot na yan. Pero sige na lang. Ambassador Lacanilao, number 10, did the arrested person receive legal assistance during national proceedings? Pinirmahan rin ninyo yan. He received legal assistance during national proceedings. Anong national proceedings ang tinutukoy ninyo? Hindi nga dinala sa husgado. Doon lang kayo sa airport, sabi ninyo. Ma'am, kaya ko yung sagot ko dyan ay I do not know. Kaya Hindi, walang do not know sa number 10. Sa number 10, sinabi mo, yes, he received legal assistance Okay. during national proceedings. okay, legal assistance Baka naman kabulastugan lahat Hindi, ma'am. ito. Legal assistance kasi po that time ang pagkakaintindi ko kasi nandoon yung tatlong lawyers niya. Sinong tatlo? Former ES Mijaldea, his wife, and Attorney Delgra. Madam Chair, I think Legal assistance during national proceeding. May national proceedings ba doon sa Villamor? Na sinasakop yung tatlong abogadong sinasabi mo? Legal assistance and serving of warrant. Ang nakasabi dito, did the arrested person receive legal assistance? Basahin po ninyo, nandyan. During national proceedings. He received legal assistance during national proceedings. Ang sabi po ninyo. Service of warrant, ma'am. National proceedings. Yes, ma'am. Yan Service ang of warrant, ma'am. pagkaintindi mo. Yes, Senator Bato, please. ibig mong sabihin, you want to impress upon us that yung service of warrant is
national proceedings. Yan yung gusto kong Ma'am, that's an extradition form kasi. Sir, Yes, it's sir. an extradition form. Ang lumalabas ho kasi rito, case of first impression din po sa ICC na may nag-surrender po sa kanilang tao. Hindi pa ho nangyayari to eh. I think it's something that even the ICC Yes, yes, tama ka sir, tama ka. Ha? didn't know how to react to it. Balikan ko lang yung nakasulat. Natanggal, nawala. Ibalik mo nga. Ibalik mo. O very clear man ito, Ambassador. Did the arrested person receive legal assistance during national proceeding? Ang sagot mo, he received legal assistance during national proceedings. So ibig mo sabihin, yung national proceedings na sasabi mo dito, yung pag-serve ng warrant. Serve ng warrant and also legal assistance kasi kasama ho niya yung 3 abogado niya. Ay, Wow. ganon. Pati yung National- competent National Judicial Authority, si General Torre na lang yon. Wala ho Kasi kasing sino ba form yun? ano. And then may liwanag competent National Judicial Authority. Sino naman yun? Wala naman doon kundi pulis. Madam Chair, may I? Ano ho kasi, yung lumalabas ho kasi rito, talagang even the ICC, the form they use is for extradition purposes. Makikita po naman judicial authority, kasi yun ho talaga experience nating lahat. This is the first time na may nag-surrender po sa kanila. Then they don't even know our domestic law. Kaya po, this is a way to patch things up. Kaya nga nung nag-require ng certification, umubra po yung certification ng Department of Justice, ng Prosecutor General, kasi yun po yung understanding nila ng situation. Pero this is an extradition form, kaya ang mga tanong po dyan is for extradition, not for surrender. Pero kung extradition yung form mismo ng ICC, dapat nasundan yung extradition na process. May competent National Judicial Authority. Mismo yung ICC, inaalma pala na hindi ito extradition. Madam Chair. Yes, Senator Cayetano. Just some points. I understand, SOJ, where you're going, but ang problem ko kasi yung pumirma yung representative supposedly ng bansa. Kasi from the start, information on the surrender and transfer yung title nung form. But as you said, kasi extradition is a form of surrendering, di ba? Pero hindi yun ang sinunod natin. So ang understanding ko kasi, very strict din yung ICC sa human rights. Kasi precisely nga, it's a court that based everything on human rights. So they want to make sure with the form that we followed human rights. Okay. So dun sa number 10, personally, I'm not committing the committee. Personally, I can understand that the service of the warrant is part of the national proceeding. But when you signed, kasi when the ambassador signed his name and ang nakalagay, he received legal assistance during national proceeding, it gives the impression that there was more than just the service of the warrant. If you relate that with number 8, kasi sa number 8, competent National Judicial Authority. So for example, kung sa kanila kasama ng judiciary yung fiscal, sa atin ang competent na judiciary is just the judiciary. Mr. Senator, kasi nga, yung questions in the form refer to a case of extradition. Yes. Case of first impression nga to, Yes. even to the ICC, even to the Philippine government, to the Executive Department, to the Senate, to the Supreme Court, this is a case of first Yes. impression. And kahit assuming na, lalo na kung first impression, di ba dapat linagay na lang, I do not know. Doon sa ibang question, Madam- sinagot niya, no, I do not know. Bakit dito buong ningning siya sumagot? Yeah. Can I pursue that? So assuming, Mr. Secretary, that I will hook, line, and sinker agree with you, yun ang point ko, di ba? That a representative of the Philippine government should not just sign. He should have noted there, surrender to, not applicable, etc. Because nga, ang titignan naman yung dokumento, hindi yung paliwanag. But I have one more question, and ma'am, payagan nyo, itulay ko rin to kay General Torre. Sir, pakinggan nyo yung question ko kay Ambassador kasi baka may link to sa isang tanong ko sa inyo. Ambassador, if you go one by one sa questions, it seems to me the ICC wants to make sure na nasunod yung due process at saka human rights ng akusado at ng inaresto. In your view, meron po bang violation ng batas sa pag-arrest or pag-detain ni former President Duterte? Wala po. So wala. Opo. So wala. And you know our law, so walang violation. Opo. Okay. How about you, General Torre? May violation ho ba sa
arrest or detention ni former President Duterte? No, sir. No, wala. Categorical wala tayong violate na law. No, sir. Okay. Can I read to you Republic Act 7438, an act defining certain rights of person arrested and detained under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officer and providing penalties for violation thereof. Section F, any person arrested or detained arrested, detained, or under custodial investigation shall be allowed visits by or conference with any member of the immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him